bata, di maulaw. I'd like you all one more time to stand up. We would like to pray for them who has just joined us today. Amahan namong langit no, nagpasalamat kami sa ilang kinabuhi. Ikaw nahibalo sa ilang kahimtang, sa ilang mga adtuunon ug ilang kaugmaon. Nagpasalamat kami kay maayo ka nga Dios, nagmahal ikaw ug sa imong pagtawag kanila aron mahiusa ka namo karuntak naa kay mga ipahimangno alang sa ilang kaugmaon, alang sa ilang madasigon nga paglakang sa bag-ong kinabuhi. Ug ang among pag-ampo Ginoo nga ipakita nimo, ipabati kanila ang kamaayo nimo diha sa ilang kadaadlaw nga pagpuyo. O karuntak na Ginoong Dios, amo silang giampuan nga ang panalangin sa Dios maanaa kanila ug magsugod na sila sa pagtuon sa imong pulong aron madungog nila ang imong paghigugma kanila ug mga giya sa matag adlaw. Panalangini ang lihok sa ilang kamot susama sa imong gisulti nga kung amo kang unahon ug ang imong gingharian, imong tagbuon na lamang ang tanan namong panginahanglanon. Salamat Ginoo karuntak naa amo silang gipanalanginan sa ngalan samahan anak ug Espiritu Santo ug sila magmadaugon sugod karon, sugod rong sa manahon na makita nila ang kalahian sa tawo nga naay kahadlok, paghigugma ug pagmahal sa Dios. Sa ngalan ni Jesus, amen. Tagi sila ga mainitong paggakos. Hallelujah. Buntag sa tanan, karong adlaw sugdan nato ang pagtuon ug tuki bahin sa tawag sa Dios sa atong bag-ong tuig. 2026 ato ning giampuan giduulan sa Ginoo ug naa jud koy nakita sa Biblia nga nagiya kanato nga karong panuigon mauni ang atong tuig sa pagsaka, sa pagtagbaw, sa pagkita, sa pagbuhat sa Ginoo sa atong matag usang kinabuhi. Amen. Ako nang nakita sa pagtuki sa Lucas Kapitulo 16, Kapitulo 19, nga ang Dios nagpiyal og 5, 2, og 10 ka mga talento og ingon ng Biblia og nauli nila ang 5 na himong napulo, ang 2 na himong 4 ug ang usa wala nakapatigayo niini ug mao nakakita og silot. Dili Lucas 16:19 apan Lucas Kapitulo 16 ug Lucas Kapitulo 19. They're all about what the Bible says, the miracle of increase. Naay pagpamuhat ang Ginoo sa pagsaka sa atong matag-usang kinabuhi. Unya ang pagsaka ang ihatag sa Ginoo igsoon dili lang na usa ka aspeto. Apil ana ang imong espirituhanon, pisikal, ang pagkahimsog nga panglawas ug ang panghunahuna. Kay ang pinaka pakiglantugi aning kinabuhi dili man sa panghitabo, naa sa atong pangutok. Ingon patong usa ka scientist, ingon siya nga, success is 1% inspiration and 99% perspiration. Usa ka punto lamang ang gitawag nga inspirasyon o kadasig gikan sa mga pagpadayag o naay 99% nga naa giyoy pagpaningkamot o di na nato makita nga sa mandato o giya sa Dios na ay kausaban nga ihatag ang Ginoo. By the way, magpaampo mi ninyo kay karong adlaw mo biyahe mi kay naay usa ka ministry nagpatabang nga i-translate ang English to Cebuano dialect ang duha nila ka manual. So we are going to go there unya trabaho ni igsoon ministry musud ko alas 8 mogawas og alas 5 humanon gyud ang among manual. And hinaot mahuman ako in the span of time kay gamay ra gid akong matag nga oras ug makauli mi dayon nga mahuman ang manual. And everyone said, Amen. Asa man mo padong pastor, gawas sa Pilipinas. Dili sulod. Amen. Okay. Atong ablihan ang atong libro, Biblia, mandato, pulong sa Ginoo sa unang Korinto 3:6 ngadto sa 7. Unang Korinto 6
ngadto sa city. Unang Korinto 3:6 ngadto sa city. 1 Corinthians 3:6-7. Ako ang nagtanom ug si Apolos ang nagbisbis, apan ang Dios mao ang nagpatubo. Dili mahinungdanon ang nagtanom ug nagbisbis. Ang Dios lamang gayud ang mahinungdanon, kay siya man ang nagpatubo. Ginoo, sa among pagduol aron masabtan namo ang panuigon sa pagpatubo, sa pagtubo sa among kinabuhi. Banay pagtubo Ginoong Dios sa among matag-adlaw nga kalihukan, himayaa ang imong ngalan. Tudloi kami paagi sa imong pulong, sa imong Espiritu Santo, nga magmadaugon kaming tanan tungod kay ikaw muhatag kanamo ug lamdag sa among mga lakang. Sa ngalan ni Jesus. Ug tanan mosulti og Amen. Praise God. Nahinumdum ko ako ka-testify. Last nag-retreat me sa chairman sa Tibok probinsya sa Cebu. Unya wala damha igsuon. Lahi-lahi nga pastor, miduol ka nako nagpaampo. Pero usa sila nagpaampo ing siya, Bishop, muhatag ko nimo og akong ang usa ingon siya akong unang ani, ang usa ingon siya nga mupanalangin lang ko nimo Bishop. Nya ang usa ang ikatulo naghatag pod ingon hangyo lang ko Bishop tabangi ko ani. So akong gitabangan pag human naghatag og sobre. Ko unsa man magpatabang ra man kakaw amon ko nagpabayad. Kung wala di man nabayad pastor. Kuara man na pasalamat kay imo jud kong natabangan. Anyway, nagsaad ko sa Ginoo di ba ang atong LED panel is pila ang usa ka lingin? 15,000. Ang akong gisaad sa Ginoo napulo kalingin, 10 panels. That would be around 150,000. Wala ko'y nahot abilidad sa pagkakaroon no nga naako'y mabutang ana. Pero tungod atong tulo igsuon nakaabot siya og 25,000 hinatag sa tulo ka pastor. Gamay na lang ko'y kulang igsuon 125 na lang. Amen. Maayong Ginoo si pastora ginuulan mo pud siya ako kay bao. Maayo ra gyud Ginoo basta naa kay buhaton nga panaad alang siyang kahimayaan muhatag siya binhi ug siya ra po'y maghatag og pagpatubo ana. Ato nang lantawon karong kabuntagon. So atong makita nga ang Dios nagtudlo, ingon si Apostol Pablo, ako ang nagtanom, si Apolos ang nagbisbis, apan ang Dios mao ang nagpatubo. Dili mahinungdanon ang nagtanom ug ang gabisbis, ang Dios lang gayud ang mahinungdanon, kay siya man ang nagpatubo. Kung atong balikan kinsa maning simbahan sa Korinto, ngano maning nakadawat og ingani. Ang simbahan sa Korinto, nakaadto man mi ana, gidala nako ang pipila ka kaigsuunan sa gitawag nga 7 churches in the book of Revelation. Naadto mi nakita namo ang dapit sa Ephesus nga maoy usa sa pinakasentro sa kalihukan sa Kristohanon. Unya ang Korinto igsuon usa pud ni sa mga pagpanlihok sa Ginoo nga nagapakita gyud ang Dios sa iyang gahom. Kay ang simbahan sa Korinto, grabe ka karnal. Grabe ka unsa igsoon? Unsa man ang word nga karnal? But pasubutan na lawas nun. Dili pa sila espirituhanon, dili pa sila gidala sa ilang pag-agiya sa Dios ngadto sa Ginoo. Ang ilang gibati puro tinguha sa panlawas. Mo nang kung basahon nimo ang Korinto, 1 Korinto, 2 Korinto, na ilabot sa mga amahan nga nakikilawas sa ilang anak, na ay labot sa mga lalaki sa lalaki, babae sa babae nga pakikilawas. Ug ang mga kalihukan na ay labot sa ambit sa Dios-Diosan. And that is all about the description of the church in Corinth. Pero kabalo ba ka, bisag ingani sila nagsugod, gigamit sila sa Ginoo nga sentro sa pagpakaylap sa maayong balita. Kay nakita ang grabing kausaban sa ilang kinabuhi. Grabe ang ilang mga bangi, bisag sa sinugdanan, sa ilang pagkakristohanon, grabe ang away, grabe ang pagkampi-kampi, sobra. Kay gikan man sila sa usa ka environment nga iya-iya ra gyud ug ilang kaugalingon mga pagbati maoy mag-una. Walay labot ang giya sa Dios, walay labot ang saktong pangunahuna. Ang ilang lawas nung tinguha mao ra gyud ilang paghahatagan og importansya ug maayong pagbalik Brother Robert. Unya ingon ang Biblia ato advertisement. Nangita ko tong Webes, wa may Roberto niabot, pero higi lang. So,
ang Korinto usa ka simbahan nga karnal, lawas nun, pisikal ang gipangita. Ug tungod ni ana daghang kaayong pag-amuma, pag-alalay si Apostol Pablo mo nang taas ang iyang panahon sa pagtudlo, pero nagbunga gyud na siya. Paglakaw ni Apostol Pablo, gipulihan pud siya ni Apostol Apolos o ang alagad sa Dios nga si Apolos nga maupoy nag-amuma nila paghuman ni Pablo. Ug dinhi nahisulti ni Apostol Pablo ang pagkalawas nun sa lawas ni Kristo sa Korinto kay nagkampi-kampi man. Kang ako, kang Pastor Paul, kang usa, kang Pastor Apolos, lahi sila. Munang ni-address si Apostol Pablo nga kinsa man di ay si Pablo, kinsa man di ay si Apolos. Ang among paningkamot na ay labot sa Ginoo. Amen? Usahay ba? Naay gitawag nga personality driven ang simbahan. Kung di muali ni pastora, di ko musimba. Kung lahi ang muali, di ko musimba. Kisa pa inyong giduulan? Ang tao ang Ginoo. Nabay mo ingon nga, ay kuan magud pastor, lahi magud muali si kuan niya, lahi muali si kuan. Igsuon ang imo ng pagkalawas nun mo'y naghari, dili ang pagkadiyos sa Ginoo sa imong espiritu. Duha na lang. Okay. Sige lang, aato lang ng antuson nga mutubo lagi na usa ka adlaw. Amen. So ang gusto sa Dios mutubo kita. Mao ni nahitabo sa Korinto anang ni-address si Apostol Pablo ingon siya nga lahi ang inyong unahuna kang Pablo, lahi pod kang Apolos. O kung sa iyang gisulti, ingon siya, akong balikan sa Saisog City, ako ang nagtanom, sa Apolos nagbisbis, apan ang Dios man maoy nagpatubo. O ingon siya sa versikulo 7, dili mahinungdanon kung kinsa ang nagtanom, dili mahinungdanon kung kinsa ang nagbisbis, nganong nagkabuak-buak mo, ang Dios lamang gayud ang mahinungdanon kay siya man ang nagpatubo. So dili ta mukampi mukampi ana tungod kay Dios kinitanan na ay paggamit ang Ginoo kung kinsa iyang pagagamiton. Sa second chance, for example, absent man si Pastor Lindy kay nasakit na yung amahan, ilang bisita ng mga magsuon, na ay nangita, sa man si Kuan, ay wa man siya, dilan sa ko, anang attitude ba? Pagbatanon pagaling maing anak yun, kay wala man siya ka sakop sa gusto sa Dios nga pagpangalagad ug way labot sa tawhanon nga pagkampi-kampi. Ug ina imong tapad sa Ginoo ra gyud ta. Amen. Si Pablo ang nagtanom kung kinsay na misbis sa laing mga pinulungan, si Pablo ang nagplant o nag-evangelize. Apan si Apostol Apolos o si Apolos maoy nag-disciple. Siya ang nag-nourish because watering or pagbisbis na ay labot sa pag-amuma, pagmatuto aron ang usa ka butang nga natanom dili mamatay apan kini siya mahatagan og maayong pag-amuma. So atong sabton pag-ayo, ang una nato sabton igsuon nga ang Dios maoy nagpatubo. Ang Dios may unsa? Og maopoy magpatubo sa atong matag-usang kinabuhi. Amen? Gamiton ang Dios ang mga tao, pero ang Ginoo maoy magpatubo. So ingon na giklaro ni Pablo, walay labot ang nagtanom o nagbisbis kung magisguta sa pagkamabungahon, ang Dios ang naghatag og pagtubo. Naay pipila ka butang nga atong sabton kay ang Dios may nagpatubo. Atong sabton pag-ayo nga ang atong panabot kinahanglang maablihan bahin niini natay revelation ba kayo sahay ganahan tang mutubo pero wa gyud nato masinatian unsay mga pamaagi nga gisulti sa Biblia nga angay natong sabton aron makatubo gyud ta. Una, ingon si Apostol Pablo, nagtudlo siya, ako ang nagtanom. So naay gitawag nga pagpananom. Ang pagpananom mauni ang usa ka lakang nga gitudlo sa Biblia aron naay mahitabo nga pagtubo. Kung wala kay itanom, naa ba kay anihon? Kung wala kay binhi nga gibutang sa yuta, naa ba'y makatubo? So una sa tanan nagtudlo sa Apostol Pablo, ako ang nagtanom.
Og ingon siya, ang pagtanom mauna ang paglihok nga naa kay gibutang aron naay mahitabo. Naa kay pagpamuhat aron ang usa ka butang naay mahitabo sa imong giunahuna nga mahitabo. Dili lamang ka magunahuna nga naay mahitabo, apan naa kay buhat nga imong giunahuna nga mahitabo gayud kay naa kay gibuhat. You are setting in place. You are putting something to begin in order for what you are expecting to become a reality. Ikaduha, tudlo na Apostol Pablo, watering. Ako nagtanom, si Apolos ang nagbisbis. Ang pagbisbis mo na ang pag-amuma. Kani sa mga gustong magpatigayon, gusto ka maghimong negosyante, gusto ka magsugod ug usa ka kalihukan nga dili na ka mangempleyo apan ang Dios na imong mangempleyo nimo paagi sa imong kaugalingong lihok. Pero bantay igsoon, dili ka hatagang negosyo sa Ginoo kung ang imong utok empleyado lang gihapon. Dili gina mahitabo kay ngano? Kung kay bao ang Dios dili pa ka naghunahuna sama sa usa ka nagpatigayon o employer, dili gyud ka kasugakod kay lahi magunahuna ang employer kaysa empleyado. Ang empleyado 15-30 sigurado gina, pero ang employer 15-30 wa ta kay bao. Diyos lay mag-igo. Wala perting igo sa uban. Kay unahuna nila magnegosyo ko mo dato gyud ko dili nga na isuon kilala makasabot gyud ka unsay mga kalahian sa usangan ng empleyo ug nagsugod og pagkuhag mga empleyado o naa kay patigayon. So naay pag-amuma, naay pagbisbis. So ang trabaho sa pagtanom si Apostol Pablo, ang pagtrabaho sa pagbisbis kay Apolos. Kaning pagpamuhat sa pagtanom ug pagbisbis tawhanon ni. Ikaw ug ako may mulihok ana. Dili mahimong Lord, ikaw may nagsaad nga imo ming panalanginan mig mga ani. Pero wa kay tanom-tanom. Bot pa sa bot, nagtanom kag hangin, ang imong anihon, bagyo. Kay ngano, gamay raman ng tanom o binhi kumpara sa anihonon. So, ayaw na lang yung pag-una-una nga, panalangin ang kus Ginoo kay nituo ko niya. Bitaw, kung mutuo ka, magbuhata sa angay buhatonon. Magtanom kay mo unay trabaho sa tawhanon nga bahin. Ikaduha, kung nakatanom ka, kinahanglan kang bisbis. Sa negosyo mo na gitawag nga customer care. Imong tan-awon unsaon nimo pag sigurado nga imong nasugdan dili mahanaw. Kung kahinumdum mo ni Jose Concepcion, usa na siya ka negosyante mo ni tag-iya sa Kundura. Mga air conditioning sa naapa siya sa gabinete nito sa laing mga presidente. Iligid siya ka ng mga negosyo. Unya si Senator Miriam Defensor, buhi pa siya. Gigamit niya na example. Katong mga dili pa kuno mga negosyante, kailangan makakat-on gyud ta unsaon pagnegosyo. Ya lisod ra na og komplikado. So ingon siya para lang masabtan ninyo unsa nang pagnegosyo ing-ani ni. Ingon siya nga kung ikaw nakakita og kang magminyo nya dato ka. Nya na kay nakitang babae nga gusto mong minyuan, diretsoon nimo ang babae. Dato ko, gusto ko pakaslan ka. Ang tawag ko no ana direct selling. Okay. Kung musulti ka sa imong amiga o amigo, inganong bayhana, dato ko, gusto na ko siyang pakaslan, unya ang imong amigo ni ngadto, ang tawagan na advertising. Karon ko no, kung musulti ka sa babae, unya, nag-ingon ka diretso, day, ako, dato, o gusto kitang pakasalan. Unya, nitingog, nitubag ang babae. Gisagpa ka. Ang tawagan na sa negosyo, customer feedback. Igsoon, dili lalim ang negosyo. Naa kay ibaligya, na ay mo palit, pero kung di ka kantigo mo baligya, mo palit, o magbaligya, negative feedback. Dili tanan ng negosyo ni lambo, no? Kinahanglan doon ni siyang tunan. Mo nang kadaghanan, mo invest na lang sila sa naglihok na nga proven and tested para dili na sila maglisod-lisod. Amen? Pero sa tanan, ingon ang Ginoo,
Kay tao man ang magtanom, tao po ang magbisbis umuamuma, sama sa matuto sa Kristohanong kinabuhi. Karon na nagsimba ka, kay natamnan ka sa pulong sa Ginoo. Karon kinahanglan kang amumaon. Na ay mag-atiman, mag-ampo, mugiyan nimo. Mo na naatay gitawag nga discipleship group. So kung wala pa kay gitambungan nga di group, ayaw gyud pasagdi nga di ka katambong mahimong usa ni ana kay dili ka katubo og sakto. Walay maka-feedback, walay makaamuma, walay makakurihe, walay makatarong sa mga kasaypanan. Unya dili man ta perpekto, man kinahanglanon gyud tag mga tao nga muamuma nato. Amen. So tawhanon ang pagtanom og pagbisbis. Ug klaro po sa Biblia igsuon, kay tungod tawhanon ni gihatagan ta sa Dios og tahas og hiyas. Gihatagan ta niya og unsa? Kung naa kay tahas, but pasabot hatagang kas abilidad. Kung naa kay pagabuhaton, nya klaro ni sa Ginoo, hatagan pug kaniya og mga pamaagi. Dili ka hatagan sa Dios og usa ka buluhaton nga wala say pagtabang. Naa gyud nay gamiton ng Ginoo aron ang tahas mahitabo og mahinungdanon. Og kung dili man gani muhatag ang Dios kanimo og mga tao, hatagan kaniyag hiyas, abilidad, talento, gasa nga anaan nimo. So katong mga tao bitaw nga nagsige pagpangitag negosyo mo nimo sa kahano, baliki gud unsa may naan nimo. Unsa may hiyas nga gihatag na sa Ginoo para ka makatubo. Ang Diyos may magpatubo, pero ang gamiton sa Ginoo, ang imong hiyas, ang imong talento, abilidad, o gasa, nga gihatag na sa Ginoo. Kay klaro sa Biblia, walay taong na tao nga way hiyas. None of us were given birth without a gift or talent or ability. All of us has one. Now, importante ni Igsuno, kay hapit naman po tang Ginoo, kinahanglan atog yung mapursigi ang pagpakailap sa mayang balita. Gastado kay na as far as the Lord is concerned. Muna ang Ginoo mo panalangin og mga tao nga gamiton niya nga mga supplier, gamiton niya nga mga tigtagbo ug panalanginan ang ilang lihok silang kamot aron ang planos Ginoo mahitabo. So naa kay tahas ug hiyas. Ingon ang Pilipos 4:13, memoryado na nina sa uban nato. Philippians 4:13 gaingon, I can do all things through Christ who gives me the strength. Akong mabuhat ang tanang paagi kang Kristo Jesus nga maoy naghatag kanako og kusog. 14 Juan 14:12. Juan 14:12. Sa pagkatinuod sultian ko kamo John 14:12 nga nagtuo kanako nga ang nagtuo kanako magbuhat usab sa akong gibuhat ug mas labaw pagayod ang iyang buhaton tungod kay mubalik na ako sa amahan. Ang say rason nga nung mas dako o daghan pa kang mabuhat, kay si Kristo mo balik naman sa amahan. In other words, ikaw ang magapadayon sa dakong panginahanglanon sa kalibutan, ang Dios nagtagbo kanilang tanan o gamiton po kas Ginoo para tagbuon ang panginahanglanon sa katawhan. Ingna imong tapad, gamiton ko sa Ginoo ug magpagamit jud ko sa Ginoo. Dili maigsuon mo simbara ka nya wa kay buhaton. Dili yun na tarong nga Kristohanon. Kung Kristohanon ka, alagad ka, magtarong ka. Paagi sa pagpangalagad o paghinay-hinay o usab. Ang uban kinanglan dili inahinay, paspasay nga pag-usab. Amen? Ingon na, nanigarilyo pa ba ako? Ako lang ng hinayan. Okay man, hinay-hinay. Pero maghuwat yun ta nga mawala na usa ka magabit Diyos. Nga naman, ikaw modelo sa mga tao. Nya mo ingon ka nga, mga lagad na tas Ginoo, brad. Satan ano ba, brad? Okay ra no, mga lagad tas Ginoo, no? Napakay, naiusa ingon nga, pre, nakay, kanang kuan ba? Lighter. Ingon siya nga, naman, nga ikog sigarilyo, be. Kaya magdara ko ng lighter na sigarilyo. Igsoon, naanatas Ginoo, so ato ginang lantawon ang mga butang aron mahimsog ang atong panglawas, mahimsog ang atong hunahuna, himsog ang atong espirituhanon nga pagtubo. Amen? So, unsa may gisulti sa Ginoo bahin aning pagtubo. Ingon sa Bible, walay nahot ang nagtanom, walay nahot ang namisbis. Kay ang importante,
mahalaga ang nagpatubo mao si Jesus. So dili ta magsigig lang tao, maito si Kuan. Sakto man na, maayo man sila, naman sila gibuhat. Pero sa imong bahin, sa akong bahin, sa atong bahin, ang Ginoong Jesus mao'y magpatubo. So ayaw paglantaw sa lain, maayo man to, kaya nasa ing ana, maayo man to, kaya nasa ing ini, ing ana. Muingon pa to sa ing ini ni. Alkansiyon ta na igsong kay ana, tamo na ay Dios nga mao'y patubo siya ang muhatag og kahigayunan aron kita makatubo sa ngalan ni Jesus. Tungod niya na igsuon atong sabton. Ikaduha atong tanawon unsa man ang gitawag sa Biblia nga pagtubo. At ikaduhang Korinto 9 ug 10 verse 10. Ikaduhang Korinto kapitulo 9 bersikulo 10. Ug ang Dios nga naghatag og binhi ngadto sa mag-uuma aron makakaon maupod ang Dios nga maghatag kaninyo sa inyong mga kinahanglanon ug ingon niini magdugan pagayod ang inyong pagtabang sa uban. Ang Dios nga naghatag kaninyo ngadto sa mag-uuma aron makakaon maupod ang Dios nga maghatag kaninyo mga kinahanglanon ug ingon niini magdugang pagayod ang Ginoo sa inyong pagtabang sa uban. So una, ang tudlo sa Ginoo bahin sa iyang milagro sa pagpatubo, nganong siya man ang tigpatubo, kay atong balikan, ingon ang Bible no, sa in English, ingon siya diri, now may He who supplies seed to the sower. Kinsa ang nag-supply og seed? So ang Ginoo ang supplier. Why can God increase? Because He is the one who supplies the seed. Nganong makapatubo man ang Ginoo kay naa siya'y gihatag nga binhi. Pero ang binhi dili matubo kung dili nato matanom. Kita ang gamiton sa Ginoo sa pagtanom. So siya ang supplier. Ikaduha, dili lang siya ang supplier. Ingon ang Bible, let me read again in English. Ingon siya, He who supplies seed to the sower and bread for food supplies and multiply the seed you have sown. So dili lang siya ingon nga supplier, but He is also a multiplier. He is what? Mao'y siya'y tigpadaghan, tigpatubo sa atong mga nadawat nga binhi. Mauna nga ikaw igsuon naman kahiyas. Mauna ang binhi sa Ginoo nimo ang hiyas. Nga naa nimo karon imong abilidad, imong gasa. Maayo ka sa math, hiyas na nimo. Kay ibang tao bisag katagan mo bisag klaseng math, di gyud niya magtagbo, mo gamit na calculator, sayop lang gyapon. Wa gyud sila gasa ana, ayaw na lang pugsa. Ayaw ing nang bugo, dili lang sila anad anang numero, pero pakantaha. Muingon gyud dayon nga ayaw hunong. Kay di na ako mapanalanginan. Dahil so itong palahubog nga negosyante, ningadto og bar. Nakadungog siya sa awit, gabi naman to, ngit-ngit ang bar. Grabe na in love siya sa tingog. Yang giingnan ng manager, I want to marry this woman. Nigawa sila sa bar, nagdiretso, Las Vegas mo kuno ang setup, nagminyo sila dayon. Pagkagabi, minyo na sila, pagkabuntag na mata siya, nakita niya ang babae. Pirting mauta sa naong. Pero kay minyo naman sila, di na siya kadagan. Ano sayang gisulti? Kanta. 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 Ni kanta ang babae, pagkaman ayaw og hunong. Kay madaot ang kalibutan. Igsoon, ang imong hiyas gamiton sa Ginoo. Amen. Bahala na sa imong naong na akay hiyas mao'y gamiton sa Ginoo. Amen. Usay na itubot ng babae nga sige kanta, maunay na nag-iya sa kabtangan atong dato. Kay namatay manog sa iyo. So, there's so many ways that we can really learn from how God moves. Pero importante sabto nato, siya ang muhatag og binhi, siya ang muhatag og pagdaghan sa imong binhi, ang imong trabaho mao ang pagsalig sa pagpamuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mo nang di ka mahimong mo-absent sa di-group, di ka mahimong mo-absent sa panimbahon kay ngano, di naman muhatag ang Dios kanimo og mga ideas, di na muhatag ang Dios kanimo og mga pamaagi, unsay buhaton, unsay angay nga buhaton. Usa ka daw siya Sister Rose. Nagtrabaho ni diri, nagtrabaho nagbalay, bisag unsay trabaho basta mo kita lang.
karon gihatagan siya gasa sa kanang inspirasyon sa Ginoo nga mo eskwela balik. Nadagan ng anak. Karon siya ang pinakabata. Ikaw ba pinakabata, Sister Rose? Pinakagamay og anak sa iyang klase. Karon kano sa ka mo graduate? Karong Abril. Hallelujah. Sahay ba tanong nato awa ako'y ugma kay maura ka wa jud ka kalibutan igsoon sa imong mga pinulungan. Ang Dios magpatubo. Kung wa siya mieskwela, naghatag man ng Ginoo, naging siya ganahan ko mo eskwela. Sige ba sa Dios, ginaay gihikap ang Ginoo nga tao nga iyang uyuan, maoy gihikap aron mo tagbo sa iyang tanang panginahanglanon. Di ka magpabadlong sa imong kaugalingong badlongong hunahuna. Amen. So Ginoo'y tighatag og binhi, siya pud ang tigpadaghan sa imong binhi. Murag kinsa sa inyo nakatanom na og mais? Mais. Gamay rami. Oh, mga taga-bukid gyud mi. Ako nakatanom kog mais kapila ka beses ana pud sa likod. Ang mais igsuon, ang tawag na sa unsa itong natos binisaya sa iyang sanga. Aton lingon sa Tagalog unsa? Sa in English good ear. Dunggan. Unsa tawag nato? Sa binisaya ba? Ha? Oh, mao na ako kadungog. Sige. Sa usa ka binhi, usa ka kernel of corn, imong itanom, mahimo na siyang sanga o mahimong mais. Unya, moabot ang 3 ka buwan, mamunga na siya. Unya, makita nimo na ay 8. Unya, pagtanaw nimo sa 8, puro lang buhok, way sulod. Naalay duha, kutob sa upat nga, atong matawag nga healthy ear. Kanang duha kutob sa upat lang ang pinaka maayo gyud nga bunga. Sa imong usa nga gitanom nga kernel of corn, imong gitanom, pila ang atong inom pinakamubo? Duha ka himsog nga bunga. Ilang gi-count on an average na ay 800 ka liso o unod naa sa usa ka bunga. Usa ang imong gitanom, nigawas ang upat, pero atong inon conservative, duha lang ang imong mapuslan. Ug ang kada usa na ay pila ka liso sa usa ka ear? 800. So ang usa nahimong 1,600. Ang usa nahimong 3,200 kung upat ang imong mapuslan. So di na nimo makita igsuon, ang imong trabaho, ang pagtanom nga gihatag sa Ginoo nga binhi, paagi sa kinsa iyang gigamit, imong amumaon, pero ang pagpadaghan sa Ginoo ra gyud. Now, dili ni siya atong matawag nga a natural growth lang, kay exponential mang growth ni, kay ang usa nahimong 3,200 o pinakamubo 1,600 ang liso nga ma-produce. Sumao nga atong makita nga ang Dios mao'y tigpadaghan. So ikatulo adto ta sa gitawag nato pagsugod sa gamay. Ayaw nimo tamaya ang gamay nga sinugdanan. Klaro na sa Biblia. Ingon sa Zechariah 4 Zechariah 4 do not despise these humble beginnings. Ayaw tamaya ang gamay nga sinugdanan. Job chapter 8 verse 7. Job 8:7, walay bili ang bahandi nga nawala kanimo kung itandi sa ihatag sa Dios kanimo. Sa in English, your beginning will seem humble, so prosperous will your future be. Sa akong kaugalingong paghubad sa in English, sa sinugdanan murag mautra ang imong nasugdan, apan malambuon gayud ang imong kaugmaon. So ayaw tamaya ang gamay. Pastor, nag-barbecue ra gid ko, pastor. Ako, pastor, nagbaligya ra ko aning siumay. Wa ko nag-advertise. Pero makita nimo nga naagyoy sinugdanan. Ug ayaw na tamaya kay dinha ang Ginoo mulihok sa imong kinabuhi. Ako pastor, gamay ra ning ako. Asa man ni sugod ang dako sa gamay gyud na igsuon. Matinud-anong kas gamay kung makita sa Dios nga tarong ka, padaghanon gyud nas Ginoo. Faithful ka sa imong pamisbis, pagpananom, pag-uli sa Ginoo ang iyaha, o pagtabang sa angay nimong tabangan, o ang imong puhunan siguradua nga dili mahurot, apan gamiton gyud sa pagpatuyok aron magsigi ni og kadaghan.
So ang paagi sa Ginoo igsuon nagsugod sa gamay. Asa nato makita ang usa ka ehemplo niini atong makita sa Isaiah 51:1-2. Isaiah 51 verse 1 and 2. Isaiah 51:1-2. Mingon ang Ginoo, pamati kamo kanako, kamong gustong maluwas ug mudangup kanako. Hinumdumi kaninyo si Abraham ug si Sarah nga inyong katigulangan. Sama sila sa bato, diin kamo gitipak, ug sa bangag, diin kamo gikubkub. Sa dihang gitawag ko si Abraham, nag-inusara lang siya. Sa pagtawag sa Ginoo kang Abraham, nagkunsa siya? Wala siya'y kuyog, wala siya'y kakampi, wala siya'y kasigbit, wala. Isa ra gyud siya. Ya si Sarah day pastor, usara man sila, magtiayon man sila. So isa ra gyud si Abraham. Kung atong sabton pagkayo sama sa gisultis Ginoo, si Abraham nag-inusara lang siya. Apan gipanalanginan ko siya og gihatagan og daghang kaliwat. Akong gituan igsuon karong 2026, 2026. Pag-abot nato sa Disyembre 31, ang matag-usan ninyo kung musubay mo sa planos Ginoo, makapamatuod mo sa pagtubo sa inyong kinabuhi. Makapamatuod mo sa pagtubo sa inyong bank account, makapatubo sa inyong mga kamag-anakan nga napanalanginan paagi sa inyong kinabuhi. Igsuon walay lisod sa Dios. Why imposible niya? Pero subay ra gyud sa Ginoo, dili kaniya pakyason. Ingna imong tapad, kaya. Dili kaya mo. Amen? Sagdi lang, gamay pa. Sagdi lang, murag wala pa'y, nahot ang imong mga pagpamuhat, pero ang Dios mo ay magpamatuod sa iyang pagkamatinud-anon. So nagsugod ang Ginoo kang Abraham nga usa, inusara, usara siya. Pero, gigamit siya sa Ginoo para magpamatuod ang usa ka tawo, why anak? Gisultihan siya sa Ginoo, Abraham, mahimo kang amahan sa mga kanasuran, ug di na katawagong Abram, tawagon na kang Abraham. Ang word nga Abram, buot pasabot exalted father, nahitaas nga amahan. Pero tawagon gali kang Abraham, na amahan ka sa mga kanasuran. Father of men, buot pasabot igsuon, sa pagtawag sa Ginoo kang Abraham, gihatagan na og pananawon ang pagkatao ni Abraham kung maunsa siya sa tumoy-tumoy. Pero kabalo baka pila ka tuig usa nahitabo ang saad kang Abraham nga magkaanak siya kang Isaac? 25 ka tuig na hinuwatay. Muna kung dili ka mo pasensya, wala kay pagpasensya, wala kay dali bitaw kang mauga, wala kay lana. Munang ang balang espiritu mo ilana nato, dili ta dali mo give up kay maghatag man siya siga maghatag siya kalayo sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Munang dili mahimong di ka mo tinog digroup, di ka mo tinog panimbahon kay naa din na ang pagdasig sa Ginoo nga dili ka makabsan sa pananawon ug magpabilin ka. Kay ba kay suno kung mangutana kas mga tawo nga gipanalangin sa Ginoo, ang ilang masulti nimo ang paglihok sa Dios. Kay kung sila lang ni give up na kapoy bayaning pagkristohanon, di na makainom, dili na makahapi-hapi. Nya karon ang akong bisyo kauna lang giingnan pa jud ko magpuasa. Wa na koy kapaingnan ani. Pero igsuon dili man nakadaadlaw panagsaon ra man na. Pero unsay bunga. Grabe. Kato nag first fruits ta usa sa pamaagis Ginoo, balikan nimo kung asa kagikan ug unsa nakakaron. And you will find the Lord has always been faithful. Amen. So gitawag ni Ginoong Dios si Abraham nag-inusara. But pasabot sa atong kahimtang kay ang kung pangitaon nimo ang kamatuoran sa Ginoo sa mata ni Abraham, gitawag ta niya nga nag-inusara. Wa kay nahot, huyang ka, wa kay abilidad, wa kay impluwensya, dili ka vlogger, kung naay vlogger ka, ang naminaw nimo imo rang anak. Ang mulike ikaw ra pod. Ang imbutang, please share. Ang mo share, ikaw rasad. Okay ra na, sinugdanan man. Pero kung naay gibutang ang Ginoong tahas nimo para sa tumoy-tumoy, ayaw go give up, kay dinha musugod ang Ginoo para nimo. Kung ikaw huyang, nag-inusara ka,
ug ingon wa kay kwarta, sa in English pa, you are really broke. Kanang mga realtor, no, gitawag man na silang mga broker. Kuyawan ba yata na? Asa man ang broker nagagikan? Sa word nga broke. Una ko, broke. Kung broke ka, wa kay kwarta. Nya muduol ka sa tigway kwarta. No, it's just semantics. But the whole point is that the Lord is going to start something in your life. You have no one, nobody, you have no influence, but that is where God will reveal Himself. Di na siya magpakita kung kinsa siya. Amen? Nabisi man din si Brother RJ sa iyang, naman siya pro-life, no? Ako nag-announce, nag-advertise. Unya, syempre, nabisi siya sa pangalagad sa Ginoo, na second chance, na pa siya D-group, na pa siya Sela, nahitabogod sila na lang yun. Wa na pro-life kay part grabing pangalagad. Pero sige ba sa Ginoo? Ang kliyente na muduol niya. Karong si manahuna na ipipila ang miduol na usa karong hapon, no, ang schedule. Na usa sa kagrupo, magpatudlo unsa ng insurance. So syempre, gitahasan man na sila sa Ginoo na gasa unsaon pagkumbinser. Kay naa man gyud panalangin ang ingana nga kalihukan. Asa unsa ni pagpangitag kliyente nga sige man sila practice na apay anak, na apay asawa. Nga amumaon nya na apa kay kliyente, unsaon man na di gyud mada. Pero ang Ginoo'y nagpahiluna niya na nawag na siya gitabangan dito dali-dali ni konfirmar nga mukuha og insurance. Usahay ba atong kwentahan, grabe demand sa simbahan ani ana. Igsoon ko negosyante ka, di na ang paagi sa Dios. Mo nang ingon na Ginoo, unaha siya ug iyang kamaturan ug idugang na lamang niya ang tanan nimong panginahanglanon. Amen. So nagsugod ang Ginoo kang Abraham nga wala gayud siya, nag-inusara ra. Pero sa tumoy-tumoy ato nakita ang pagpamatuod sa iyang alagad nga si Eliezer. Unsay sulti dito sa Genesis 24, 34 to 35. Genesis 24, 24, 34, 35. Sulugoon ako ni Abraham, miingon siya. Gipanalanginan pag-ayo sa Ginoo ang akong agalon ug gihimo siyang bantugan. Gihatagan siya mga panon sa karnero ug mga kanding, mga baka, mga salapi, mga bulawan, mga ulipong lalaki ug babae, mga kamelyo ug mga asno. Ang nagsulti ani dili sa Abraham ang iyang alagad, ang iyang servant. Maoy nagpamatuod kay nangita man gisugo man ni Abraham, pangitaig maasawa ang akong anak nga si Isaac. Nakita niya ang babae, gipamatuod niya. Ang akong agalon nay anak dato. Pakasli. Advertising. Ug tungod ni ana, why libog ni tando dayon ang babae nga gipresentahan. Kinsa may mudili sa usa ka lalaking muduol sa babae moingon nga day nahigugmag jud ko nimo bisag wa ka nahigugma panaw pa ka kailan ako pero mo ako ikasulti na anak ko'y balay, na anak ko'y bank account, ready na gyud ko, wa ko nagnitag daghang mga babae, usara gyud og pagkakita nako nimo, di na ko magduha-duha. Ikaw ang akong gustong pakaslan. Diya ang passbook, andam na ni nga ibalin sa imong ngalan, diya ang atong yuta, nga atong pagapuy-an. Ayaw ko inamin ka nga, ako sa ngiyam po. Unya, alagad pag yun sa Ginoo. Saan na mo pag arte-arte? Usag, ingon nga, sugod na nagminyo ta, babae niya ang asawa, sugod na nagminyo, puro problema yung gihatag nako. Huwag itan, pirting lisura nato. May baywa ko nimo nagminyo. Ingon tong asawa, ingon ang bana, sa pagpakasal baya nato, sa pagdigan nako nimo, giingnan baya ti ka, sugod pa lang, ikaw lang ang yaman ko. Saon man na nimo? Sa sinugdanan man di ay nagsulti na siya nga way lain, ikaw ra gyud. Way lain, way kwarta, way balay, watanan, way pakaon. Ikaw ra gyud. So mga babae, inyong klaron unsay meaning anang akura. Ako ray magpakaon, ako ray mangitag balay, klaruha. Ug tanang mga dalaga masulti og
Uban sa inyo ba, bahala na Pastor Roy, basta bisag posting nga nagsinina, okay ra. Ayaw. Mas maipang makapili kag sakto kaysa sayop. Wala na. Og mga dagag binata, kung ang imong uyab na anay laing uyab niya, nang uyab nimo di na tarong, ayaw gyud na tandui. Ya Pastor, ingon man siya nga ako iyang tinuod nga mahal. Di gyud na tinuod, baka ko na. Kung mahal ka niya, dili niya laswaon ang imong pagkababae. Nga sagol-sagulan niya og bisag unsa. Mayong buntag. Ako na lang tarong, no? Kay ganaman ko ka nang magkasal. Ganahan ko nang kasal kaysa maglubong. Pero uban sa inyo, no? May pailubong na lang mo. Kay luoy kayo iyong ugma. Ganahan sa Diyos patubuon ta. Amen? Hebrews 11 verse 12. Ako lang yung gusto ipakita nga ang Diyos kayang magpadato, magpauswag, magpatubo natong tanan. Amen? Hebrews 11 verse 12. Bisan siya daw patay na, si Abraham. Bisan siya daw patay na gayod, mitungha gikan niining tawhana ang mga kaliwat nga sama sa kadagan sa bituon ug sa kalangitan ug mga balas sa kabaybayon. Kaysa may gisgutan si Abraham. Kanusa man siya nanganak ang Isaac at the age of 99. Pagka 100, nigawas si Isaac. Can you imagine? Ingon ang Bible sa description kay kang Abraham, patay na gayod siya, lawas nun nga pangunahuna. Wa na'y mabuhat. Pero natao si Isaac, kay saad mana sa Ginoo. O wa mo kabantay, wala gisulti sa Dios nga autistic si Isaac. Sama gud na mahadlok ta manganak tungkol basig mo autistic kay tiguang nako igsuon. Ato lang inon autistic. Kasi may problema ana. Alay ra Pastor, naay Ginoo. Kay baw ang Dios unsaon pagtagbuan ng butanga tanan. Ayaw kahadlok ka ng manganak kag tiguang kung panahon sa Ginoo panalanginan ka ngano kung di. Kadaghang mga tao gana mag-anak, wala pa niabot apan ikaw nagsunod-sunod reklamo lang gyapon ka. Pag family planning, para dili ka mo dagag anak. In closing mga igsuon, gitawag sa Dios si Abraham na ginusara, pero sa tumoy-tumoy na pamatuod ng Dios, nga napadaghan, napatubo ang sinugdanan kang Abraham, nga ay usa nga anak sa sinugdanan. Pero karon nahimo siyang ama sa pagtuo, inamahan ngadto sa kadaghanan, ug hantud karon gitawag si Abraham nga amahan. Our father Abraham, ngadto ka sa Europe, ngadto ka sa mga nakaila sa mga Ismailites, sa mga Muslim, tawagon nila si Abraham nga amahan. Ngadto ka sa mga Hudyo, tawagon nila si Abraham nga ilang amahan. Why? Because the Lord fulfilled what He has promised. And this morning, manindog tayo soon atong tuhuan, patubuon kita sa Ginoo. Amen? Manindog ta, atong ibutang ang atong pagtuo sa Diyos. Itaas ang inyong kamot sa Ginoo ug isulti, ako mituo ang Dios magpatubo kanako. Usbo niya sa 2026. Paghuman sa panuigon, makita ang pagtubo sa Ginoo sa akong kinabuhi. Mutubo ako sa akong pangunahuna, sa akong mga pagbati, ug sa akong himsog nga panglawas. Akong gideklara ang tanang iyang binhi nga gihatag. Akong itanom. Akong bisbisan. Ug ang Dios magapatubo niini. Ginoong Dios, patuboa ako. Tabangi ako nga mudaghan. Daghang mga kalag ang madugang. Nga mahimo akong matinud-anon sa akong mga kaila, akong mga higala, aron sila pod makatubo sa ngalan sa Dios. Akong gideklara ang pagtubo sa akong kinabuhi, sa akong kadaadlaw nga kalihukan, kay ang Dios magakuyog kanako. Ako gipanalanginan. Ako padayon nga panalanginan. Magmabungahon ang akong kinabuhi. Magmabungahon
ang akong banay magmabungahon, ang akong hawiran sa mga kamot, ug ang Dios maoy mahimaya. Ako na karong gidawat ang saad sa Dios nga ako mutubo paagi sa balang espiritu, paagi sa iyang pulong, o karong adlaw nagsugod na ang pagtubo sa akong kinabuhi. Dalaygon ka Dios atong panalanginan, pasalamatan, daygon ang buhi nga nagpatubo nga nato karong adlaw sa ngalan ni Jesus. Magalao kadi mo pagakop ng pulong mo. Come on, declare that with me this morning. Magalaom kami kanimo. Magalaom kadi mo pagakoptan ko Dios. Pagakop ng pulong mo. Kay Dios kang may saan, kay Dios kang may saan kanako. Dios kang may saan kanako. Walay pag-usap, walay pag-usap. Kahapon karon sa way katapos. Dios kang may saan kanako. Diyos kang may saad ka na ako. Walay pag-usap, walay pag-usap. Kahapon karon magalaw kami. Magalaw di mo. Magakop na ng pulong mo. Magalaw kami kanimo Dios. Di mo. Oh, pagakop ng pulong mo. Come on, just your voices, declare it. Diyos kang may saad, kay Diyos kang may saad ka na ako. Come on, church. Diyos kang may saad ka na ako. Walay pag-usap, walay pag-usap. Kahapon karon ato isa tong kamuting son. Come on. Kay Diyos kang may saad ka na ako. O Diyos kang may saad ka na ako. Walay pag-usap. O kahapon karon, kahapon karon. Kay Diyos kang may saad, Diyos kang may saad. Diyos kang may saad ka na ako. Walay pag-usap, walay pag-usap. Kahapon karon sa way katapos. Walay pag-usap, walay pag-usap. Kahapon karon, kahapon karon. Walay pag-usap, walay pag-usap, walay pag-usap. Kahapon karon sa way katapusan. Let's just give him a shout of praise. Our God is a good God, amen? Grabe gyud ang atong Dios gyud mo'y rason nga nung motubo ta. And tungod kay siya naay saad ka nato makasalig gyud ta kaniya. Igsoon, reminders lang, this week is a regular week. Real Men on Thursday at 6 p.m. Cruisers on Fridays at 6:30 p.m. Napailan announcement? Also, ang inyong pledges, no, let's really Solid wall. yes, let's really so good na ta igsoon, no,
pag-uli sa atong or paghatag sa atong mga pledges. And believe gyud ta na pag-abot sa anniversary sa kuan gyud. Tuog gyud ta og milagro na wa pay anniversary na natong Ledwall. Amen. Grabe kay maayo ang Ginoo. Kita ninyo wala nay damba, naayo na ang atong wall, and the Lord has been really faithful. Amen. Amen. Atong iisa atong kamot igsoon sa atong pagtapos. Now let's pray. Let's believe good that God is a good God this week. Father, we thank you, Lord God, for your goodness and your grace upon our lives. Father, we pray, Lord God, that as your people, Lord God, depart from this place, Lord God, Father, we pray that, Lord, you would be with them. Lord, I pray that you would bless them in their coming in, bless them in their going out. Lord, I pray wherever that they would go, you would use them, Lord God, to be a salt and a light. Lord, thank you for the harvest this week. Thank you, Lord God, for open doors this week, Lord. Whatever your people go through, Lord God, Lord, I pray that you would be with them. And Father, we thank you for your goodness upon our life, Lord God. And I honor you, Lord God, for just this day, this word, Lord God. We love you, Lord Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Ang wala pa kahatag sa pledges, ihatag lang ni Brother Tony, siya mo gather. Thank you. Don't forget, every believer is a Disciple maker. and your success starts on Sunday. By the way, if it's your first time, kung first time ninyo diri, mga first timers, if it's your first time, ayaw sa Muglakaw, we'd love to meet with you. Alin mo diri sa front. If it's your first timer, if it's your first time, come up here to the front.